Pagkaing mula sa langit, ngayoy hain sa daigdig, handog ng kaibig-ibig, kailan may di masasaid. Paghahain nilahad, nang ialay si Isaac, ang korderong nagliligtas, ang mana ng nagsilikas. Pastol naming mapagmahal, gawing dapat makinabang, sa pagkaing iyong alay, sabay na hanggang langit ay makamtan. Magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag, lahat kaming iyong alagad, sa buhay mong walang wakas. Hallelujah, 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 Hallelujah. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kaniyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kaniyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako sa kaniya. Buhay ang amang nagsugo sa akin, at ako'y nabubuhay dahil sa kaniya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain iyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ni Jesus Nazareno. Noong isang linggo po ay ating ipinagdiwang ang dakilang kapistahan ng 3 persona sa isang Diyos. Sa atin pong pagninilay noong nakaraang linggo ay sinabi natin na ang Diyos ay pag-ibig. At ang banal na santatlo ay ang nagkakaisang pag-ibig or love in communion. Ngayon, palawakin natin ang ating pangunawa tungkol sa pag-ibig. Isa po sa kinakailangan ng pag-ibig ay yung tinatawag na presensya at pagsasama. Ang isang taong nagmamahal, nais niya laging kapiling ang kaniyang minamahal. Gagawin niya ang lahat para lamang makasamang lagi ang kaniyang minamahal. Ayon nga kay Francisco Baltazar sa kaniyang obrang Florante at Laura, o pag-ibig na makapangyarihan, pag ikaw ay pumasok sa puso ni numan, hahamaking lahat, masunod ka lamang. Minsan naririnig din natin ang mga ganitong pahayag, pati bituin sa langit, aking susungkitin, para ikaw lamang ay aking makasama, at ako ay iyong mapansin. Therefore, love seeks presence with the beloved. If there is a presence, love is maintained. Love grows. Love deepens. And love transcends between the lover and the beloved. Kaya naman, ang Diyos na pag-ibig, naghahangad din na makasama ang mga taong kanyang minamahal. Binigyan ng Diyos ang kaniyang mga tao ng tanda ng kaniyang presensya. At ano po ang tanda o simbolong ito? Ito ay walang iba kung hindi ang sakramento ng katawan at dugo ni Jesus Nazareno. Sa makatuwid, sa tuwing ating ipinagdiriwang ang tanda at sakramentong ito, pinapanatili ng Diyos ang kaniyang presensya sa mga tao. Uulitin ko po, ang banal na Eucharistia na ating ipinagdiriwang, kaloob ng Diyos sa atin bilang paalala na ang kaniyang presensya nananatili sa bawat isa sa atin. Kaya nga pagmasdan ninyong mabuti, pinili ng Diyos ang mismong katawan at dugo ng kaniyang anak bilang maging mabisang tanda na buhay na paalala ng kaniyang presensya. Father, sa paano pong paraan ang katawan at dugo ni Jesus Nazareno
ay ang pinakadakilang palatandaan na kumikilos ang Diyos sa ating buhay. Dahil sa katawan at dugo ni Jesus Nazareno, tayo ay natubos sa ating kasalanan. Hindi lamang tayo tinubos, tayo rin ay magiging tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Di ba't si Jesus Nazareno mismo ang nagbilin at nagsabi, "Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Para sa mga Griego, ang alaala po ay hindi lang basta pagbabalik sa nakaraan. Ang alaala, pagdadala sa kasalukuyan sa mga nangyari ng nakaraan. Kaya't sa tuwing inaalala natin ang pagliligtas ni Kristo sa krus, patuloy at tunay na nagaganap sa ating panahon ang kaligtasang ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya naman, ang Eucharistia po ay ang pagsasaganap ngayon ng sakripisyo ni Kristo sa Kalbaryo. Ito ay hindi lang basta pag-alaala, ngunit ito ay pagsasangayon ng dakilang pag-ibig at bagong tipan ng dugo ni Kristo. Kaya tuwing ipinagdiriwang natin ang Eucharistia, pagmasdan ninyo ang sanktuaryo, ito ay nagiging makabagong kalbaryo. Ang altar ay nagiging krus. Ang tinapay at alak nagiging tunay na katawan at dugo ni Jesus Nazareno. Ang pari ay nagsasabuhay muli ng kamatayan ni Jesus. Sa ganitong paraan, ramdam na ramdam natin ang presensya ng Diyos sa ating piling. Kaya naman, ang Eucharistia po, ang pinakaperpektong handog sa ating lahat, sapagkat sa Eucharistia, ipinagkaloob na Jesus Nazareno, buong-buo ang kaniyang sarili. Ngunit ito po ay regalong may kalakip na hamon, sapagkat hinihingi nitong tayo rin ay maging regalong ganap sa ating mga kapatid. Kaya't bilang katawan ni Kristo, tayo rin bilang Kristiyanong komunidad, dapat handa rin tayong mahati at maibahagi para sa iba, lalong-lalo na sa mga taong walang mga tinapay, tulad ng mga nagugutom, ng mga dukha at mga inaapi. Ang Eucharistia ay hindi dapat manatiling isang magandang pagdiriwang sa loob ng simbahan. Sa halip, dapat mag-udyok ito sa atin upang ibahagi din kung ano ang ating natanggap sa Eucharistia. Ibahagi ang tinapay sa nagugutom, ang ating pananampalataya sa mga hindi pa naniniwala, at pag-asa sa mga nawawalan ng inspirasyon at motibasyon sa buhay. Mga kapatid, ito po ang hamon sa atin sa kapistahan ngayon, at pagkatapos nating tanggapin ang tunay na katawan at dugo ni Jesus, huwag po tayong matatakot na mahati upang maibahagi sa kapwa, lalong-lalo na sa mga kapuspalad at nangangailangan. Huwag po tayong matakot pagpira-pirasuhin alang-alang sa pag-ibig at pagkakawanggawa, dahil sa pagbibigay at pag-aalay ni Jesus Nazareno, tayo ay natubos sa ating kasalanan. Kaya nga,
kung walang pagbibigay at paghahati-hati, wala rin tayong kaligtasang tatamasahin. Kaya't sa araw na ito, ibigay natin ang ating papuri, pasasalamat kay Jesus Nazareno. Itaas natin ang ating mga kamay at ibigay ang pinakamalakas na palakpak kay Kristo, ang kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon.